Ako si Geneva. Marami akong pinagdaan ng pagsubok para matutunan na ang tunay na pag-ibig, hindi lang basta emosyon, kundi pasensya, respeto at paninindigan. Kung minsan, ang tadhana ay may kakaibang paraan para subukin tayo. Ngunit kung nakalaan ka para sa isang tao, gagawa ito ng paraan upang kayo magtagpo at manatili sa isa't isa. Mainit ang ilaw ng club, puno ng tugtugan at hiyawan ng mga taong lasing na sasaya. Sa isang sulok, halos gumapang na sa dance floor si Geneva habang hawak ang pang-10 baso ng margarita. "Cheers to freedom!" Sigaw niya sabay taas ng baso. Wala siyang pakialam kung may makakita. Breakup survivor si Geneva ngayong gabi. At ayon sa best friend niya, ito raw ang deserving celebration pagkatapos siyang iwan ng ex na tinawag pa siyang boring. "Boring ka dyan? Tingnan mo nga ako ah! Sexy pa rin!" Habang umiikot ang disco lights, biglang may lumapit na isang lalaki. Matangkad, mukhang seryoso, pero may ngiting nakakailang. Nakasuot lang ito ng simpleng polo shirt. "Miss, sigurado ka bang kaya mo pa?" Tanong nito, diretso pero hindi bastos. Napasingkit si Geneva, nilarong baso at ngumiti ng pilya. "Wow, concerned citizen. Don't worry, hindi ako madaling mahulog. Well, except sa sahig kapag sobra nang nainom ko." Ngumiti ang lalaki. Umiling at bago pa siya makatanggi, ay inagaw nito ang baso. "Magtubig ka na lang. Trust me, wala kang kasama. Hindi ka makakauwi ng maayos kung tutuloy ka pa." "Ah, talaga ba? Tingin mo hindi ko kayang sarili ko?" "Hindi naman, pero iba na ang panahon ngayon. Someone could take advantage of you." Pilyang napangiti si Geneva. Lumapit siya sa lalaki at bumulong. "I don't mind kung ikaw naman ang magte-take advantage sa akin." At doon nagsimula. Hindi na niya maalalang lahat ng sumunod na pangyayari sa pagitan nila ng gwapong lalaking yon. Ang tawanan, ang pagsayaw at ang biglang pagdilim ng mundo matapos ng isang mapusok na halik. Kinabukasan, "Ay, sasabog na atang ulo ko sa sobrang sakit." Umungol si Geneva habang bumubukas sa mga mata. Una niyang nakita ang kisame na hindi pamilyar sa kanya. Napabalikwas siya ng bangon. "Wait, nasan ako?" Nasa isang malinis at maluwag na kwarto siya. Puting mga kurtina, malinis na kama at may amoy na parang mamahaling sabon. Nakita niyang nakasampay sa isang hanger at plansyadong damit na suot niya kagabi. Nanlaki ang mga mata ni Geneva at napatitig sa katawan niyang walang saplot maliban sa makapal na kumot na nakabalot sa kanya. Napalunok siya. "Oh no! Huwag mong sabihin, Diyos ko Lord! Anong ginawa ko kagabi?" Bumukas ang pinto. Isang matandang babaeng pumasok, dala ang tray na may kape at pandesal. Agad na napabalikwa si Geneva at takot na napaatras sa kamang inuupuan niya. "Sabi ni Sir na pakainin muna kayo bago umalis." "Sir mo? Nasaan siya?" Halos pabulong na tanong ni Geneva. "Kaalis lang din po ma'am. May trabaho po eh. Kumain na po kayo. Naipalaundry na rin po itong damit niyo kaya wala na po kayong problema. Dahil nasukahan niyo po kagabi." Halos himatayin si Geneva sa kanyang narinig. Unti-unting bumalik sa kanyang alaala ang lahat. Lalong-lalo na ang mga kalokohang sinabi niya sa lalaking nakasama niya kagabi. Hiyang-hiya siyang napayuko at napasapo ng kanyang noo. "Sige ma'am, iwan ko na po kayo. Tawagan na lang po ko kung may kailangan po kayo." Nakatitig si Geneva sa tray ng pagkain, pero wala siyang ganang kumain. Ang tanging naiisip niya ay ang lahat ng kalokohang ginawa niya sa loob ng iisang gabi. Matapos kumain, agad niyang inayos ang kanyang sarili. Lumabas siya ng bahay na parang magnanakaw na ayaw mahuli. "Forget it. Hindi na kami magkikita. Wala nang makakaalam.
Hindi namin nakilalang isa't isa kaya walang mangyayaring masama ngayong araw. Umuwi si Geneva sa dormitory na kanyang tinitirhan at mabilis pa sa kabayong naligo at nagbihis na kanyang uniforme. Si Geneva ay isang 4th-year college student na nag-aaral bilang isang political science student. Ditbit ang makapal na binder. Halos late na si Geneva sa unang klase ng araw, ngunit alam niyang hindi siya pwedeng malate dahil usap-usapang terror ang kanilang magiging bagong guro para sa isang minor subject. Patay na to. First meeting pa naman ng bagong prof sa history. Sana hindi ako pagalitan. Pagdating sa classroom, nakatayo na ang bagong guro sa harap. Nakaputing long sleeves, black slacks, hawak ang marker. Malinis, seryoso at mukhang strikto. Saktong-sakto lamang ang dating ni Geneva, ngunit imbes na maupo sa tabi ng kanyang best friend, napaawang ang bibig ni Geneva at nabitawan niya ang makapal na binder na daladala niya. Good morning, class. I am Professor Tristan Villaverde, and I'll be handling your History 101 this semester. Parang tumigil ang mundo ni Geneva. Ang baritonong boses na yon, ang gwapong muka, ang matipunong katawan at matikas na tindig, hindi siya maaring magkamali. Please, universe. Sana joke lang to. Napapikit si Geneva nang nanumbalik ang kanyang mga alaala na para bang inaasar din siya. I don't mind kung ikaw naman ang magte-take advantage sa akin. Bakit ko ba kasi sinabi yun? Tanga-tanga naman. Miss. Sir? Hindi ka ba uupo? Nagsasalita na ako and you're distracting your classmates. Napakagatlabi na lamang si Geneva. Hindi siya sigurado kung sinasadya lamang ba ni Tristan o talagang hindi siya naaalala nito. Pero imposible. Imposible ang hindi siya nakikilala nito. Sorry po sir. Upo na po. Wait. Nanlaki ang mga mata ni Geneva. Napalingon siya kay Tristan at halos mamutla sa kaba. Late ka. Tahimik ang buong klase. Curious na sa biglang pamumutla ng kaklase nilang si Geneva, habang si Tristan ay walang bakas ng kahit anong kaba. Next time, be on time. Opo sir, pasensya na po. Naupo si Geneva sa kanyang upuan at ramdam niya ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Wala siyang kaide-ideya na ito pa lamang ang simula ng gulong magaganap sa kanyang buhay. Pagkatapos ng klase, nagmamadaling nagligpit ng gamit si Geneva. Hindi siya mapakali buong lecture at alam niyang kailangan niyang makausap si Tristan bago pa siya lamunin ng kaba. Nang makitang papalabas na ito ng silid, halos tumakbo siya para habulin ng binata. Sir? Sir Tristan? Napalingon si Tristan. Nakataas ang kilay, ngunit hindi nagbagong ekspresyon. Miss Sandoval, ano yon? Can we talk? Sa office nyo? Pwede ko po ba kayong makausap, sir? Sandaling natigilan si Tristan at napabuntong hininga. Ngunit hindi kalaunan ay tumango rin. Fine, pero make it quick. May susunod pa akong klase. Sa loob ng opisina, maayos at simpleng pwesto ni Tristan. May mga librong maiging nakaayos, ilang paper sa mesa at isang corkboard na puno ng announcements. Sa gilid ng mesa ay may nakapaskil na flyer tungkol sa History Study Club recruitment. Umupo si Tristan at sinanyasan si Geneva na magsalita. Ano ba ang gusto mong sabihin? Sir, tungkol sa nangyari kagabi. Hindi man lang nagbagong ekspresyon ni Tristan. Okay, what about that? Teka, alam niyo po? Naalala niyo po, sir? Of course, I remember. Kung alam ko lang na magiging estudyante kita, hindi ko hahayaang mangyari yon. But it's too late to regret. Nangyari na yon. We have to move forward. That's it. Hindi mo kailangang matakot kung ipagkakalat ko ba. Hindi ko gagawin yon. Parang may biglang gumaan sa dibdib ni Geneva, pero hindi pa rin nun naalis ang kanyang pagdududa. Kailangan niyang masigurong totoong sinasabi ni Tristan dahil graduating na siya at gustong masiguro ni Geneva na walang magiging hadlang sa kanyang pagtatapos sa kolehiyo.
Ngunit bago pa siya makasagot, napansin niya ang flyer ng study club na pinamumunuan ni Tristan. Agad siyang ngumisi. Study club? May club pala kayo, sir? Yeah, History Study Club. Voluntary lang, pang academic extension. Bigla siyang umirap at nagkunwaring interesado. Pwede po ba akong sumali? Napatingin sa kanya si Tristan na tila hindi makapaniwala. Ikaw? Sa isang History Study Club? Hindi ka nga attentive sa klase ko kanina. Ilang beses kitang nahuling humihikab. Kaya nga po gusto kong sumali, sir. Baka po mas lalo akong gumaling kung sasali ako. Sige na, sir. Kailangan ko po to. Umiling si Tristan. Hindi to para sa mga nagjo-join lang dahil bored. Seryoso mga estudyante lang tinatanggap ko. Sir, seryoso naman po ako ah. No, Miss Sandoval. Ngumusto si Geneva at tumayo. Kung di niyo ako papayagan, baka... Nanlaki ang mata ni Tristan. Are you blackmailing me? Napaatras si Geneva at nagtawa. Hindi, joke lang po yun. Grabing seryoso niyo naman, sir. Ang point ko lang, please, please, please. Gusto ko talagang sumali. Susunod po ako sa lahat ng rules. Pinanood lang siya ni Tristan habang nagmamakaawa at halos lumuhod na sa harapan niya. Sa mga sumunod na araw, araw-araw na nagdadala si Geneva ng snacks, kape at kung ano-ano para lang mapa-oo si Tristan. Sa library, bigla na lang itong mag-aabot ng sandwich. Sa hallway, sabay itong tatabi at pilit na makikipagkwentuhan. Hanggang sa isang hapon, napabuntong hininga si Tristan. Sir, nabasa ko po sa internet noon na playboy na po si Jose Rizal. Kumunot ang noon ni Tristan at napalingon kay Geneva. Nasa library sila ngayon at imbes na magkaroon ng isang tahimik na break time, naantala na ito dahil sa presensya ni Geneva. 3 araw na itong ginagawa ng dalaga. Hindi ka pa rin titigil sa kakasunod sa akin, Miss Sandoval? Hanggat hindi niyo po ako pinapayagang sumali sa club niyo, sir, hindi kita titigilan. Napailing si Tristan at napabuntong hininga na lamang. Fine. You can join. Pero tandaan mo, kung hindi ka magpupursige, aalisin kita agad. Halos mapasigaw sa tuwa si Geneva. Napatayo siya at napahiyaw, ngunit agad na sinuway ng librarian dahil sa ingay. Napailing na lamang si Tristan. Miss, silence! Nasa library ka at nakakadisturbo ka sa mga nag-aaral. Kahit ang librarian, pinuna ka na. Ano pong sabi niyo, sir? Wala. Ngumusto na lamang si Geneva. Narinig niyang sinabi ni Tristan at hindi siya makapaniwalang nanggaling ito mismo sa binata. Gayunpaman, masaya na siyang mapayagang sumali sa History Study Club na ilang araw niya nang pinaghihirapang salihan. Ngunit hindi nagtagal, napatunayan ni Tristan na tamang hinala niya. Unang study session pa lang, habang abala siya sa pag-e-explain tungkol sa Philippine Revolution, narinig niya ang mahinang hilik mula sa gilid ng silid. Sino yang humihilik? Paglingon ni Tristan sa mga estudyante, kitang-kita niya kung paanong mahimbing na natutulog si Geneva habang nagpipigil ng tawa ang kanyang mga katabi. Miss Sandoval. 5 minutes pa. Napapikit na lamang si Tristan at napailing. Pagkatapos, lumapit siya kay Geneva at kinatok ang mesa sa harapan nito. Agad na napabalikwa si Geneva. Present po, sir. Muling napailing si Tristan na magtamang kanilang mga tingin. You're unbelievable. Ay, sorry na po, sir. Ang boring lang po kasi ng topic. History is never boring. Ang tunay na boring ay yung mga taong katulad mo na ayaw aralin ng mga pinagdaanan ng mga ninuno natin. Napangiwi si Geneva, pero sa halip na mainis, ngumiti lamang siya. Sa tagal niyang naghabol kay Tristan para lamang makasali sa club, tila ba nasanay na siya sa kasungitan nito. Sorry po, sir. Promise next time, hindi na ako matutulog. Mabilis ang paglipas ng mga araw at naging bahagi na rin ng routine ni Geneva ang pagdalo sa study club ni Tristan.
Kahit pa madalas siyang antukin at hindi ganoon kainteresado sa kasaysayan, natutunan na rin niyang mag-adjust. Isa pa, nakumbinsi na siya na hinding-hindi ikakalat ni Tristan ang nangyari sa kanila. Wala naman siguro mawawala kung a-absent ako ng isang beses sa study session ni Sir Tristan, diba? Sasabihin ko na lang na sumakit ang tiyan ko. O kaya naman nagkaroon ng emergency. Tama, ang galing mo, Geneva. Napabuntong hininga na lamang si Geneva habang nakatitig sa sarili niyang refleksyon sa salamin. Gusto niyang lumabas at pamili ng mga bago niyang damit, ngunit alam niyang pagagalitan siya ni Tristan kapag umabsent siya. Para namang hindi pa ako sanay sa mga sermon ng masungit na lalaking yun. Bakit pa kailangan ko pa siyang katakutan? Naku, life is short. Bahala na si Batman. Iniligpit ni Geneva ang mga gamit niya at saka naglakad paalis sa kanilang school. Habang palabas na siya ng school gate, bigla siyang napatigil nang makasalubong ang taong ayaw na ayaw niyang makita. Geneva? Napatigil siya. Si Marco, ang ex niyang nanloko sa kanya. At hindi ito nag-iisa. Kaakbay na nito ang bagong girlfriend na siyang dahilan kung bakit nagkahiwalay sila. Uy, ikaw pala yan? Malakas sasabi ng babae habang nakataas ang kilay. May lakad ka ba, Geneva? Gusto mo bang samahan ka namin? Napakagadlabi si Geneva. Gusto niyang gantihan ang dalawang taong nanloko sa kanya, pero hindi niya alam kung paano. Nakaramdam siya ng kirot sa dibdib. Hindi pa rin pala siya tuluyang nakakalimot sa pagtataksil na ginawa ng kanyang dating nobyo. Gigala ka na naman, Geneva. Saan naman ang punta mo? Kung saan-saan ka nalang pumupunta. Bakit hindi ka pumirme at umakto ng mas naangkop sa isang babae? Gaya nitong girlfriend ko. Huwag mo sanang masamain, Geneva. Friendly advice lang Nang sa ganun, hindi ka uli pagpalit ng susunod na magiging boyfriend mo. Manahimik ka, Marco. Wala akong panahon para sa kinantrip niyong dalawa. Trip? Nagbibigay lang naman ako ng advice, Geneva. Isa pa, hindi ka pa rin ba nakaka-move on sa akin? Kaya ganyan ka pa rin ka-bitter. Ang kapal naman ang mukha mo. Hindi ka naman ganun kagwapo. Tigilan niyo na nga ako. Well, hindi ka rin naman kagandahan. Hindi ka rin nga ganun ka-charming. Kaya iniiwan ka lang na kahit sino. Napakuyom na lamang na kamao si Geneva. Wala siyang masabit yon ang pinaka nakakainis dahil pakiramdam niya, talo siya. Miss Sandoval. Napalingon silang tatlo at daroon si Tristan na kalmadong naglalakad palapit sa kanila. May meeting tayo sa club ngayon. Ba't nandito ka sa gate? Balak mo bang umabsent? Hindi agad nakasagot si Geneva pero sapat na ang presensya ni Tristan para tumahimik sina Marco at ang bago nitong kasintahan. Nagkatinginan ang dalawa at maya-maya'y naglakad palayo na para bang naramdaman nila ang mga mapanuring tingin ni Tristan. Sinong dalawang yon? Ex ko. Ang mabait kong ex na niloko ko. Yung kasama niya ngayon, siyang babaeng pinalit sa akin. Sandaling natahimik si Tristan. Kitang-kita niya sa mukha ni Geneva ang lungkot at inis na pilit nitong itinatago. At sa halip na ipagpatuloy ang usapan tungkol doon, bahagya siyang umubo at muling nagsalubong ang kanilang mga kilay. Bakit nga pala palabas ka ng campus? Hindi ba dapat nasa LR1 ka ngayon? Dahil doon ang lecture natin? Tungkol dyan, sir. Sumakit kasi ang tiyan ko. Mukhang hindi naman masakit ang tiyan mo kanina. Noong nakikipag-away ka sa ex mo at sa bago niya. Sir, kasi po… Geneva. Napabuntong hininga na lamang si Geneva. Alam niyang hindi na siya magwawagi kay Tristan dahil huling-huli na siya sa akto kanina. Nakakainis naman. Kung hindi ko nakasalubong ang dalawang yun, nakaalis na sana ako. Napaismid si Tristan at napailing. So, inaamin mong tatakas ka nga talaga sana? Sorry na, sir. Gusto ko lang naman sanang mag-shopping muna. Ngayon lang talaga sana ako a-absent. Pero nawalan na rin ako ng ganang umalis. Alam mo, Geneva, kung magpapabaya ka sa maliit na bagay, masasanay kang gawin yon. Pati ba naman ikaw, sir, pagsasabihan pa ako?
Narinig niyo naman po yung mga pinagsasabi sa akin kanina, diba? Kahit na ganito ako, medyo nasaktan po ako sa mga sinabi nila. Pakaramdam ko, hindi ako kamahal-mahal. Huwag mo nga ako ikumpara sa ex mo. Base sa narinig ko, hindi kanya pinagsasabihan kanina. Iniinsulto kanya. At itong sinasabi ko ngayon, para ito sa kapakanan mo. Dahil concern ako. Agad na napaangat ang tingin si Geneva nang marinig ang salitang yon. Napangiti siya. Talaga, sir? Concern ka sa akin? Imbis na sumagot, napahinga lamang ng malalim si Tristan at napaayos ng tindig. Halika na. Wala tayong oras para magkwentuhan pa dito. Naghihintay ang ibang club members. Naunang naglakad si Tristan paalis. Isang marahang tawa naman ang lumabas mula sa bibig ni Geneva at agad na naglakad ang dalaga upang unahan si Tristan patungo sa kanilang lecture room. Concern ka pala sa akin, sir, ha? Alalahanin ko yan. Habang pinapanood ni Tristan si Geneva, napailing na lamang ang binata at hindi na malayang nakangiti na pala siya. Natapos ang lecture at isa-isang nagsilabasan ang mga miyembro ng study club. Abala si Geneva sa pag-aayos ng kanyang gamit at gaya ng nakasanayan, siya na lang ang natira sa silid maliban kay Tristan na may mga isinusulat pa sa maliit nitong notebook. Nakatayo na si Geneva at palabas na sana nang marinig ang tinig ni Tristan. Miss Sandoval. Napalingon si Geneva, bahagyang kinakabahan. Yes po, sir. Kanina sa may gate. Hindi ko na pinunapa dahil ayokong madagdagan yung bigat ng loob mo. Pero gusto ko lang sabihin na huwag mong hayaang pagsalitaan ka ng ganun ng ibang tao. Lalo na kung sila naman pala ang totoong may kasalanan sa'yo. Minsan, hindi rin nakakasama ang gumanti. Napakurap si Geneva. Hindi niya inaasahang maririnig yon mula kay Tristan. Okay lang naman po ako, sir. Hindi lang po talaga ako makapaniwala sa lakas ng loob nila. Naging speechless ako sa kapal ng mukha nila. Siguro nga nasanay na ako. Umiling si Tristan. Lumapit ito ng bahagya, ngunit nanatiling may pagitan sa kanilang dalawa. Ipagpasalamat mo na lang na napunta sa ibang babaeng ganong klase ng lalaki. Hindi napigilan ni Genevang matawa. Dahil doon, napatingin si Tristan. Tama nga kayo, sir. Maswerte ako dahil inagaw ng babaeng yun ng malaking problema ko. Nagpatuloy sa pagtawa si Geneva, maging si Tristan at napangitit na pailing. Salamat, sir. Hindi ko po inasahan na may ganitong side po pala kayo. Hindi naman ako masamang tao, Geneva. Sadyang matigas lang ang ulo mo. Muling natawa si Geneva at napatangu-tangu pa. Oo nga po, sir. Pero hindi ko naman po iniisip na masamang tao po kayo. After all, inalagaan niyo ako ng maayos nung... Napaangat ng tingin si Tristan nang hindi tapusin ni Geneva ang kanyang sinabi. Napatakip si Geneva sa kanyang bibig at tila nagulat din sa kanyang nasabi. Sorry, sir. Nag-agree na po tayo na hindi na po natin pag-uusapan yun kahit kailan. Pero nadulas ako. Hindi naman nakasagot si Tristan. Ngunit kitang-kita ni Geneva ang pagkabalisa ng mga mata ng binata. Napaiwas ito ng tingin sa kanya at muling napatitig sa maliit na notebook. Sige na, umuwi ka na. Opo, sir. Naglakad paalis si Geneva. Habang palabas sa campus, napahawak siya sa kanyang dibdib at napapikit. Ay, ang tanga-tanga mo naman. Kung kailan naging okay na kami, saka pa naging awkward ulit. Napabuntong hininga na lamang si Geneva. Hindi niya alam kung ano na ang mangyayari sa buhay niya, sa kanyang school life o sa pinakaiingatan nilang sikreto ni Tristan. Ngunit ang isang malaking tanong niya sa kanyang sarili ay kung bakit tila lagi siyang affected pagdating kay Tristan. Kinagabihan, nagtungo sila Geneva sa isang club kasama kanyang mga kaibigan. Nagsaya sila at nag-inuman habang sumasabay sa malakas na musika. Geneva, tingnan mo yung lalaki dun sa taas! Medyo nahihilo man, tumingala si Geneva para tingnan kung sinong itinuturo ng kanyang kaibigan. Nang makita niya kung sinong nasa VIP lounge na nakasandal sa mesa habang may kausap na lalaki at may hawak na baso ng alak,
bahagya siyang natawa. Ang gwapo, no? Sira! Prof ko yan! Muling napalingon si Geneva kay Tristan. Tila hindi pa siya nakikita nito dahil sa dami ng tao. Ano naman ngayon? Prof mo lang siya pag nasa school kayo. Sa labas, lalo na dito, walang proof. Napailing si Geneva pero hindi maalis ang ngiti sa labi niya. Hindi niya rin alam kung bakit parang gumaan na pakiramdam niya nang makita si Tristan ng gabing yon. Nagpatuloy ang gabi na kanilang kasiyahan. Maya-maya, nagpaalam ang isa sa mga kaibigan niya upang pumunta sa restroom. Tumayo rin si Geneva para sumayaw nang marinig ang paborito niyang kanta. Ngunit dahil sa konting hilo, hindi siya makalakad ng maayos. Geneva? Napalingon si Geneva at kahit hindi ganun katuwid ang kanyang paningin, nakilala niya si Tristan na nakatayo sa harapan niya ngayon. Uuwi na dapat sila ng kanyang mga kasama, ngunit nang makita ang kalagayan ng dalaga, nagpaiwan ito. Sir? Andito ka pa rin. Mag-uumaga na, Geneva. Marahang tumawa lamang si Geneva. So, ibig sabihin, nakita niyo na ako kanina, sir? Hindi na importante yun. Umuwi ka na. Tatawag ako na ka para makauwi ka. Saan ang address mo? Alam mo namang may quiz tayo bukas sa subject ko, diba? Tila wala sa sarili si Geneva habang nakikinig. Panay lamang siya sa marahang pagtawa at ang kanyang mga titig ay nakapako lamang sa mukha ni Tristan. Hindi dapat ganyang kagwapong isang lalaking kasing sungit mo, sir. Natigilan si Tristan at napabuntong hininga. Hinawakan niyang kamay ni Geneva at akmang ilalabas na ang dalaga nang pigilan siya nito. Ayoko pang umuwi. Tingin mo ba safe ka pa dito sa lagay mo niyan? Iuwi mo ba ako ulit? Hindi. Uuwi ka sa bahay niyo. Natawa lamang si Geneva at bago pa muling makapagsalita si Tristan, maraang hinila ng dalaga ang kwelyo ng suot nitong polo shirt at walang alinlangan na hinalikan si Tristan sa labi. Sa gulat, nanatiling nakatayo si Tristan nang hindi itinutulak palayong dalaga. At habang mas tumatagal, mas lumalalim ang pagpapalitan ng halik. Dahilan upang matauhan ng binata at marahang hawakan ang magkabilang balikat ni Geneva. Tama na, Geneva. Hindi mo magugustuhan to. Pagising mo bukas. Napangiti lamang ulit si Geneva at ilang sandali pa nawala na ng malay ang dalaga at agad siyang nasalo ni Tristan. Kinabukasan, dahan-dahang iminulat ni Geneva ang kanyang mga mata. Mabigat pa rin ang pakiramdam ng ulo niya at saglit siyang napapikit muli bago tuluyang bumangon. Nang makita ang paligid, agad siyang kinabahan dahil pamilyar ang kwartong kinaroroonan niya. Wait! Don't tell me. Napabangon si Geneva. Tiningnan niya ang sarili at may suot naman siyang damit. Wala rin siyang naramdamang kahit na ano sa kanyang katawan, maliban sa hangover, dala ng pag-inom ng alak. At sa gilid ng kama ay naroon ang isang babaeng may hawak na tray ng mainit na tsaa. Walang iba kundi ang kasambahay ni Tristan. Pilya itong ngumiti. Andito ka na naman, ma'am. Halos sumabog ang mukha ni Geneva sa hiya. Si Tristan? Si Sir? Umalis na ba? Hindi po, ma'am. Hindi po pumasok si Sir ngayon. Napasa po si Geneva sa kanyang noo. Malamang hindi siya pumasok para lang papagalitan ako ngayon. Nagpigil ang tawang kasambahay at inaabot ang tasa kay Geneva. Sige na, ma'am. Uminom muna kayo ng tsaa nang maibsan ng sakit ng ulo niyo. Marahang umiti si Geneva at tinanggap ang tsaa. Habang abala ang katulong sa pag-aayos ng tray, hindi niya maiwasang mapatanong. Si Sir nagdala sa akin pabalik dito? Opo, kinarga po kayo ni Sir kagabi. Ang iingay niyo nga po, ma'am. Akala ko babagyo dahil sa pagkanta niyo. Napapikit si Geneva, samantalang muling natawa ang katulong. Pasensya na po. Mukhang naabala po kayo dahil sa akin. Okay lang, ma'am.
Bibihira lang din po naming makita si sir na tumawa ng ganun. Tumawa? Opo, tawang-tawa po sa inyo kagabi. Napahilot si Geneva sa kanyang noo. Pilit niyang inaalala kung ano mga kalokohan na naman ang nagawa niya. Ngunit walang pumapasok sa kanyang isipan. Nasaan po siya ngayon? Nasa kusina po, kumakain. Nagpa siya si Geneva na lumabas ng kwarto. Huminga muna siya ng malalim bago dahan-dahang binuksan ang pinto. At doon, bumungad sa kanya si Tristan na nakaupo sa dining table. Tahimik na kumakain ng almusal habang nagbabasa ng dyaryo. Good morning, sir. Inangat ni Tristan ang tingin. Sa kabila ng lahat, kalmado pa rin ang ekspresyon ng binata. Gising ka na pala. Maupo ka na. May pagkain na rin dyan para sa'yo. Umupo si Geneva, pero ramdam niya ang kaba sa kanyang dibdib. Sir? May nangyari ba kagabi? Sandaling natahimik si Tristan bago ibinaba ang hawak na tasa ng kape. Diretsong tingin ito kay Geneva. Wala. Hindi ko alam ang address nyo kaya dinala kita rito. Natulog ka lang pagkatapos mong manggulo. Walang nangyari. Sigurado po kayo? Kasi baka... Umiling si Tristan. Kung may nangyari, ako mismo ang unang magsasabi sa'yo. Pero hindi ako ganon. Geneva, huwag mong isipin na aabusuin kita. Napahinga ng malalim si Geneva at tila guminhawa rin ang paghinga. Agad niyang inabot ang ulam at nagsimulang kumain. Samantalang napatingin naman si Tristan sa kanya. Wala ka bang naaalala? Naalala? Bakit? May ginawa ba ako kagabi, sir? Inalikan mo ako. Ito ang gustong sabihin ni Tristan, ngunit hindi niya magawa. Wala. Sige, kumain ka na lang. Nagpatuloy silang kumain na tila walang nangyari. Ngunit sa loob-loob ni Tristan ay kumukulong inis dahil hindi man lang naalala ni Geneva ang ginawa nito kagabi. Para bang isang biro lang ang halik na gumulo sa isip niya buong magdamag. At habang masayang nagkukwentong dalaga tungkol sa kung paano siya nalasing, pinilit ni Tristan na itagong inis niya sa pamamagitan ng pag-inom ng kape. Kinabukasan, maagang dumating si Tristan sa silid upang ihanda ang kanyang lecture. Pagpasok ng mga estudyante, normal lang ang lahat. Ngunit sa likod ng kalmado at profesional na anyo ni Tristan, may kung anong gumugulo sa isip niya. Muli niyang sinulyapan si Geneva na abala sa pagbubukas ng notebook at hanggang ngayon mukhang wala pa ring naaalala. Okay, class. Today we'll discuss the importance of remembering history. Dahil kapag nakalimutan natin ang nakaraan, baka maulit lang muli. Hindi na iwasang tumigil ng ilang segundo ang tingin niya kay Geneva. Ngunit mabilis itong nagtaas ng kilay na parang nagtatanong kung bakit siya pinagmamasdan. Sir? May problema po ba? Wala. Sinisigurado ko lang kung nakikinig ka pa ba o baka natutulog ka na naman. Nako sir, huwag po kayong mag-alala. Nagbago na po ako. Nagtitake notes na nga po ako. Nagtawanan ang mga magkaklase dahil sa sagot ni Geneva. Habang tumatagal ang lecture, mas nagiging kakaiba ang mga sinasabi ni Tristan. Minsan, may mga bagay tayong nagagawa nang hindi natin iniisip. Pero ibig sabihin ba nun ay wala na silang halaga? Nagkatinginan ng ilang estudyante. Nagtataka sa biglang paglilihis ng topic. Samantalang si Geneva naman ay nakasandal na sa upuan. Nakakunot ang noo at sinusubukang intindihin ang sinasabi ni Tristan. Sir? Hindi ba ang topic natin ngayon ay Philippine Revolution? Parang napunta tayo sa love life bigla Mabilis na singit ni Geneva, dahilan upang matawa ang ilan nilang kaklase. Napatigil si Tristan at bahagyang napaubo. It's just an example. Ikaw ba, Geneva? Sigurado ka bang wala kang nakakalimutan? Napaisip naman si Geneva. Ngunit matapos ang ilang sandali, umiling lamang ito. Wala sir Feel ko, nadala ko naman po lahat ng kailangan ko mamaya para sa activity natin sa club.
Napahinga ng malalim si Tristan. Mukhang wala pa rin kaide-ideya si Geneva o kaya naman ay nagmamaang-maangan lamang ito. Sige, magpatuloy na tayo sa klase. Habang nagpapatuloy ang klase, ramdam ni Tristan ang kakaibang halo ng inis at pagtataka. Si Geneva naman, clueless pa rin. At sa halip na ma-pressure sa seryosong mga salita ng professor niya, nakangiti lang ang dalaga at nagpipigil ng antok. Sa hapon na nagsimula ng activity ng History Study Club, katulad ng dati, abala si Tristan sa pagpapaliwanag habang nakapaskil ang ilang larawan ng mga bayani sa pisara. Habang nagsusulat siya, napansin niya na si Carlo, isa sa mga masipag na miyembro ng club, ay lumapit kay Geneva upang tulungan itong mag-ayos ng notes. "Ganito oh," sabi ni Carlo sabay abot ng ballpen kay Geneva. "Mas madali kung dito ka magsisimula." Ngumiti si Geneva at tumango habang pinapanood si Carlo. "Ay oo nga, ang galing mo naman. Salamat Carlo." Napatigil sandali si Tristan at hindi napigilang sumulyap. Nakita niya kung paanong tumawa si Geneva, kung paanong kumikinang ang mga mata nito habang nakikipag-usap kay Carlo. May kung anong mainit na pakiramdam na umakyat sa kanyang dibdib. "Carlo, bumalik ka sa upuan mo." Nagulat si Carlo ngunit agad ding sumunod. Samantalang si Geneva ay bahagyang napaawang ang bibig. "Grabe. Ang strikto talaga. Tumulong lang naman yung tao." "May sinasabi ka ba, Geneva?" "Ay, wala po sir. Ang sabi ko po, ang hirap naman po nitong mga pinag-aaralan natin ngayon." Matapos ang isang oras, natapos ang session. Unti-unting nagligpit ng gamit ang mga estudyante at nagsimula ng mag-uwian. Tulad ng dati, si Geneva ang nahuhuli sa pag-aayos ng kanyang mga gamit. "Geneva!" Biglang tawag ni Carlo, ngunit hindi lamang si Geneva ang napalingon. Maging si Tristan ay takang napasulyap. "Ano yun, Carlo?" Gusto mo bang sumabay pa uwi? Street foods tayo, libre ko." Lumiwanag naman ang mukha ni Geneva at mukhang papayag ito. Ngunit bago pa makasagot ang dalaga, sumingit na si Tristan. "Miss Sandoval, stay for a while. May kailangan tayong pag-usapan." "Ako na naman po, sir. Para saan?" Narinig mo naman siguro, di ba? Mas importante pa ba ang pagkain sa labas kaysa sa sasabihin ng guro mo? Dismayadong napabuntong hininga si Geneva at napalingon kay Carlo. "Next time na lang, Carlo. Sorry ah." Ngumiti lamang si Carlo at nagpaalam na. Naiwan sina Geneva at Tristan sa silid. Tahimik na tumayo si Tristan sa gilid, nakapamulsa habang nakatingin kay Geneva. Ilang segundo bago siya muling nagsalita. "Tell me the truth. Wala ka talagang naaalala? O nagpapanggap ka lang na wala?" Nanlaki ang mata ni Geneva at napalunok. "Sir, bakit ba lagi niyo akong tinatanong tungkol dyan? Hindi ko talaga gets. May masama ba talaga akong ginawa kagabi?" Lumapit si Tristan ng konti. Mabigat ang tinig. "Geneva, I need to know. Kasi kung talagang hindi mo maalala, fine. Pero kung alam mo at nagbabaliwala ka lang, ibang usapan yun." Natigilan ng dalaga. Ramdam niya ang bigat ng mga mata ni Tristan na nakatuon sa kanya. Hindi niya alam kung anong mas nakakatakot, ang wala siyang maalala o ang posibilidad na may isang bagay siyang hindi niya dapat kinalimutan. "Sir, I swear, wala talaga akong naalala, maliban sa huli kong natatandaan. Nasa club ako, lasing ako, tapos pagising ko, nasa bahay mo na. That's all." Natahimik si Tristan. Tila pinipigilan ng sariling magsalita pa. Sa huli, napahinga ito ng malalim at tumalikod. "Sige, pwede ka nang umalis." Umalis si Geneva litong-lito, habang si Tristan nanatiling nakatayo sa harap ng mesa, tanga ng isang lihim na hindi niya alam kung dapat bang manatiling lihim. "Mas mabuti nang hindi niya maalala." Bulong ng binata sa kanyang sarili. Pagkatapos ng kakaibang usapang yon, nagtungo si Geneva sa kanyang dormitory at naisipang kumain sa paborito niyang paresan. Grabe!
The best talagang sabaw ng Paris na to. Walang makakatalo. Nagpatuloy si Geneva sa pagkain. Sarap na sarap siya, ngunit sa kalagitnaan ng paghigop niya ng sabaw, unti-unting nanumbalik ang mga alaalang dapat ay kinalimutan niya na lamang. Kagabi, matapos niyang halikan si Tristan. Tama na, Geneva. Hindi mo magugustuhan to pagising mo bukas. Napangiti lamang uli si Geneva at ilang sandali pa nawala na ng malay ang dalaga at agad siyang nasalo ni Tristan. Geneva! Geneva! Ngunit kahit na anong pagising ni Tristan, hindi na nagkamalay ang dalaga. Sinubukan ni Tristan na hanapin ang mga babaeng kasama ni Geneva kanina, ngunit hindi niya na mahagilap ang mga ito. Kinuha niyang cellphone ni Geneva, ngunit hindi niya rin mabuksan dahil sa passkey. Sa huli, walang hirap na kinarga ni Tristan si Geneva patungo sa kanyang kotse. Sir, saan po tayo? Geneva, gumising ka na. Sabihin mo sa akin kung saan ang tinutuluyan mo nang maiuwi kita. Marahang iminulat ni Geneva ang kanyang mga mata. Teka, andito na pala tayo sa loob ng kotse mo, sir. Tumango si Tristan. Ayoko umuwi. Iuwi na lang po uli ako. Pagkagalitan ako ng landlady kapag uuwi na naman akong laseng. Baka isumbong na naman ako sa mga magulang ko. Hindi ba't mas mabuti yun? Kesa naman yung isumbong kang hindi umuwi. Marahang natawa lamang si Geneva at napailing. Ngunit hindi nagawang sumagot ng dalaga. Alam mo, sir, type na type kita. Bakit ka pa kasi naging prof ko? Ang hirap tuloy pumorma sa'yo. Kasi bawal. Geneva, lasing ka lang. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Ngunit mabilis na lumapit si Geneva. Tagilid na kanyang muka na para bang pinagmamasdan ng mabuti si Tristan. At bago pa makaiwas si Tristan, muling dumampi ang labi ng dalaga sa kanya. Banayad pero malinaw na halik na may kasamang amoy ng alak. Geneva, stop. Umupo uli ng maayos ang dalaga at bahagyang natawa. Ilang sandali pa kung ano-anong mga kantang kinanta nito at kung ano-ano na ang kinuwento kay Tristan. Sir, ikaw ang superhero ko. Ikaw ang Jose Rizal ng buhay ko. Hindi napigilan ni Tristan ang mapatawa kahit papilit niyang iniwasan ang mata ng dalaga habang nagmamaneho. Ano ka ba? Magpahinga ka na lang. Hindi ka ba napapagod sa kakagawa ng ingay? Masaya lang ako ngayong gabi, sir. Napailing na lang si Tristan habang patuloy na nagmamaneho. Pagdating nila sa kanyang bahay, halos buhatin na niya si Geneva palabas ng kotse. Habang naglalakad sila papasok, hindi pa rin mapigil ng dalagang kanyang pagdaldal. Sir, paano kung na-inlove ako sa'yo? Dahil sa pagiging gentleman mo, pananagutan mo ba ang puso ko? Natawa na lamang si Tristan habang akay-akay niya si Geneva. Sumenya siya sa katulong na tulungan siya. Kumuha ka ng tubig at ilagay mo sa maliit na planggana. Tapos isang basang panyo. Sige po, sir. Humiga na si Geneva. Mahimbing ang tulog matapos ang kanyang kabaliwan. Habang pinagmamasdan siya ni Tristan, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan nito. Hindi man niya aminin, natatawa't naaaliw siya sa kaguluhan at kakulitan ng dalaga. Sa likod ng kanyang pagiging guro, dama niyang unti-unti nang may nabubuo sa kanyang puso at hindi niya alam kung tama bang pairalin yon dahil sa kanilang sitwasyon. Matapos maalala ni Geneva ang lahat, napabalikwas siya sa kanyang kinauupuan. Hindi lang isang beses, kundi 2 beses niyang hinalikan si Tristan nung gabing yon. At hindi lang yon, umamin pa siya. Kaya pala kinukulit ako ni sir kung bakit wala akong maalala. Diyos ko po. Dahil sa pangyayari, buong gabing gising si Geneva. Kinabukasan, nagtungo siya sa paaralan na lutang at wala sa sarili. Mabuti na lamang at walang schedule ng klase kay Tristan sa araw na yon. Okay ka lang?
Biglang tanong ni Ruru, ang best friend ni Geneva. Konting tiis na lang, Geneva. Gagraduate na tayo. Napatitig si Geneva sa isang kalendaryo sa kanilang room. Ilang linggo na lamang pala ay gagraduate na sila. Next week ay final exam na rin nila sa mga natitira nilang subjects. So, ganun na lang yun? Ending na ng story namin? Napakunot ang noon ni Ruru nang marinig ang sabi ni Geneva. Anong ibig mong sabihin, Geneva? Hindi agad na nakasagot si Geneva. Sinapon niya ang kanyang muka at mas maiging pinag-isipan ang mga susunod niyang gagawin. Ruru, paano kung in love ka sa isang taong hindi mo dapat magustuhan? Ano? Sino bang tinutukoy mo? Bakit bawal? May asawa ba? Hindi. Hindi ako magiging kabit, no? Sira. Basta, bawal ko siyang magustuhan. Pero, parang mas nahuhulog na ako sa kanya. At nag-confess pa talaga ako. Alam mo, Geneva, kung wala ka namang inaapakang tao, go! Simple lamang ang mga salitang yon, ngunit tumatak sa isip ni Geneva. At dahil doon, naisipan niya ng harapin hindi lang si Tristan, kundi ang nararamdaman niya para sa binata. Pagsapit ng hapon, bitbit ang mabigat na damdamin at ang desisyong kailangan na niyang sabihin ng totoo, dumiretso si Geneva sa faculty building pagkatapos ng kanyang klase. Buong maghapon, hindi siya mapakali. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang gabing yon. Ang mga halik at ang mga salitang binitiwan niya kay Tristan. Ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong tapang at alam niyang kailangan na niyang umamin. Lakasan mong loob mo, Geneva. Wala namang mawawala kahit na ma-reject ka pa. Bulong niya sa kanyang sarili. Ngunit bago pa man siya makapasok, napatigil siya sa pintuan. Doon niya nakita si Tristan. Nakatayo sa gilid ng hallway, kausap ang isang babaeng mukhang kaedad nito. Eleganteng bihes, may kumpiyansang aura at halatang hindi ordinaryong worker lamang. Hindi naririnig ni Geneva ang usapan pero sapat na ang kanilang mga kilos. Bahagyang nakangiti si Tristan at ang babae naman ay tila nagbibiro. Marahang tinatapik ang braso nito. At nang sandaling yon, kitang-kita ni Geneva ang kakaibang lambing at kaswal na pagkakaintindihan sa pagitan nila. Na tila ba matagal na silang magkakilala. Sinong babaeng yun? Parang biglang binuhusan ng malabig na tubig si Geneva. Unti-unting naglahaw ang tapang na kaninay mahigpit niyang hawak. Naramdaman niya ang kabog ng dibdib na dulot ng pagsiselos, ngunit higit sa lahat, ang pait ng katotohanang matagal na niyang alam. Magkaiba sila ng mundo ni Tristan. Of course, bakit nga ba ako umaasa? Professor ko siya. At ako, isa lang akong estudyante na pasaway. Dahan-dahan siyang umurong at piniling hindi na istorbohin ng dalawa. Habang papalayo, ramdam niya ang bigat sa dibdib. Parang bawat hakbang niya ay nagsasabing hindi siya para kay Tristan, na hindi sila nararapat para sa isa't isa. Aalis ka na sa club? Takang napalingon si Tristan kay Geneva matapos marinig ang sinabi nito. 2 araw nang lumipas simula nang masaksihan ni Geneva ang eksenang dumurog sa kanyang puso. Sa 2 araw na yon, wala siyang ginawa kunding umiwas muna sa binata. At ngayon, desidido na siyang umalis sa study club. Opo sir, magiging busy na po kasi kami sa preparation para sa graduation namin. Hindi nakaimik si Tristan. Ilang sandali niyang tinitigan lamang ang papel bago nakapagsalita. Hindi mo naman kailangang umalis. Pwede ka namang i-excuse muna. Sayang naman kung hindi mo patatapusin hanggang sa graduate ka. Nakapagdesisyon na po ako, sir. Ang dami ko pong natutunan dito sa study club na to. Maraming salamat po sa pagtanggap sa akin at pagpapasensya sa kakulitan ko. Akmang aalis na sana si Geneva, huminga siya ng malalim. Desidido na siyang ilayo ang sarili kay Tristan dahil lalo lamang nalalalim ang nararamdaman niya sa binata sa tuwing magkasama sila. Geneva, sandali. Ano po yun, sir? Iniiwasan mo ba ako? Natigilan si Geneva at napatitig sa mga mata ni Tristan. Hindi po, sir.
Bakit ko naman po gagawin yun? Hindi ka pumasok sa klase ko nung isang araw. Hindi rin kita nakita kahapon. At ngayon, gusto mong umalis sa club na para bang may kailangan kang layuan. Ako ba yon, Geneva? Ako bang kailangan mong layuan? Sir, mas mabuti na pong ganito. Alam niyo naman po siguro kung bakit. Pero Geneva, Sir Tristan, hindi po makakabuti sa akin kung mas magiging malapit po ako sa inyo. At lalong hindi rin nakakabuti yun sa inyo. Teacher kita, estudyante pa rin ako. Walang nakaimik. Maging si Tristan ay nanatiling tahimik. Pilit na hinahanap ang mga tamang salita. Sige po sir, mauna na po ako. Nagpatuloy sa paglalakad si Geneva paalis. Ngunit hindi pa man siya nakakatlong hakbang palayo. Napatayo si Tristan sa kanyang upuan. paano ko hindi nakita estudyante? Narinig ni Geneva ang tinig ni Tristan. Mahina, ngunit tumagos sa kanyang puso ang bawat salita. Napatigil siya ng saglit, ngunit hindi niya nagawang lingunin ng binata. Paano ko hindi nakita estudyante? Paano kung wala na yung pagitan sa atin? Mariin na ipinikit ni Geneva ang kanyang mga mata. Ang mga salitang yon ang pinakagusto niyang marinig. Ngunit yun din ang pinaka nakakatakot para sa kanya. Dahil kahit gaano pa niya gustuhin, alam niyang hindi sila pwedeng lumaban ngayon. Sir, kahit sabihin niyo pa yan, hindi magbabagong katotohanan. Estudyante niyo pa rin ako. At habang ganun, wala akong karapatan. Wala tayong karapatang lumampas sa linya. At isa pa, hindi po nababagay ang isang katulad ko sa inyo. Magkaiba pong mundo't pagkatao natin. Geneva. Napahinga ng malalim si Geneva bago tuluyang lumakad palayo. At yun na ang huli at siguradong desisyon niya. Naiwang mag-isa sa loob ng silid si Tristan habang nakatitig sa pintuang isinara ni Geneva. Doon niya muling naunawaan na ang takot niya na aminin ng katotohanan at ang tunay niyang nararamdaman ang siyang tumulak kay Geneva palayo. Nagpatuloy ang mga araw nang hindi na muli pang nag-usap ang dalawa. Naging abala si Geneva sa kanilang paparating na graduation, ngunit maging sa kanyang sarili, alam ni Geneva na hindi siya lubos na masaya. May parte sa kanyang sistema ang nagsusumamo pa rin para kay Tristan. Uy! Bakit ganyan ang mukha mo? Bulong ni Ruru habang ngumunguya ng dessert. 3 days na lang, graduate na tayo. Dapat masaya ka. Hindi mo kang iniwan sa ere. Sa malaki at marangyang bulwagan ng universidad, ginanap ang seniors night ball. Matingkad ang mga ilaw, punong-puno ng musika at tawanan, at bawat isa sa mga estudyante nagsasaya sa nalalapit nilang pagtatapos. Ngunit sa isang sulok ng mesa, nanatiling tahimik si Geneva. Manahang iniikot-ikot ang baso ng juice na tila walang gana. Napakunot ang noo ni Geneva at pilit na ngumiti. Wala, pagod lang siguro ako. Wow, magsisinungaling ka pa ba talaga, Geneva? Sige, tukol ba kay Sir Tristan? Ha? Anong? Bakit mo naman siya biglang nabanggit? Alam mo, Geneva, hindi naman ako manhid. Napansin ko, mula nang umalis ka sa study club, bihira ka nang ngumiti ng totoo. Lagi kang absent-minded. Sino pa bang dahilan yan kundi si Sir Tristan na hinahabol-habol mo nun? Napapuntong hininga si Geneva. Halata ba? Pero hindi ko naman siya hinahabol nun dahil type ko siya. May ibang dahilan. Kaso, along the way, ayun, mukhang nahulog ako sa kanya. Mukhang hindi naman ako gusto kaya hindi ko na pinilit ang sarili ko. Tinanong mo ba siya? Sa kanya mo ba mismo narinig na ayaw niya sa'yo? Nasabi mo ba sa kanya na gusto mo siya o basta ka nalang lumayo? Umalis lang ako sa club. Hindi na kami nakapag-usap ng maayos. Oo, ayun naman pala. Siguro nagsisisi ka ngayon kasing dami mong hindi natanong sa kanya. Napahinga ng malalim si Geneva bago tumango.
Tamang kanyang kaibigan. Pilit niyang pinagsisisihan kung bakit hindi niya kinumpirma ang lahat. Kung bakit nawalan siya ng lakas ng loob na umamin kahit na hindi naman siya umaasang masusuklian yon noong una pa lang. Ewan ko, Ruru. Baka sadyang hindi kami para sa isa't isa. Kaya pinaghihiwalay na kami ng tadhana. Well, hindi pa naman huling lahat para malaman na totoo, Geneva. Hindi na nakasagot si Geneva. Marahang ibinaba ni Ruru ang kanyang tinidor at tinawakan ng kamay ng kaibigan. Kung ano man yung nararamdaman mo para sa kanya, wala namang masama kung aaminin mo sa sarili mo. Hindi mo kailangan ikulong yan habang buhay. Isa pa, ikaw naman ang may alam kung saan ka magiging masaya. Kailangan mo lang na ilabas ang lahat ng yan para naman gumaan ang pakiramdam mo. Dama ni Geneva ang bigat at ginihawa ng sabay sa dibdib niya. Saglit siyang napayuko at mahinang boses na umamin. Oo, Ruru. Gusto ko siya. Sobra. Mahal ko na nga ata. Nakakaloka. Ngumiti si Ruru sa kamarahang tinapik ang balikat ng kaibigan. Then fight for it. Kung may mali man, hindi pagmamahal yun. Bago pa lumuhang tuluyan, tumayo si Geneva. Gusto niya munang makapag-isip ng maayos. Magpapahangin na ako saglit. Lumabas siya ng bulwagan at tinungong hardin sa labas. Ngunit halos mapahinto siya sa paghinga ng isang pamilyar na tinig ang tumawag sa kanya. Geneva! Si Marco. Nakangiti ito, ngunit baka sa mga mata na hindi magandang balitang dala nito. Pwede ba tayong mag-usap? Agad na lumamig ang pakiramdam ni Geneva. Wala na tayong dapat pag-usapan, Marco. Tapos na tayo nun pa. Alam kong nagkamali ako. Pero kaya ko namang itama lahat kung bibigyan mo lang ako ng pagkakataon. Nasisiraan ka na ba? Nasaan na yung babae mo? Iwalay na kami. Hindi ko siya kinaya, Jen. Narealize ko na mas masaya pa tayo nung tayo pa. May sayad ka na ata sa utak mo, Marco. Nakalimutan mo na ba kung paano mo ako niloko? Ano ba tingin mo sa akin? Tanga na tatanggapin ka uli pagkatapos mo akong lokohin? Geneva, please. Hindi ka na masaya ngayon. Kita ko. Bumalik ka na sa akin. Nabuong inis at sakit sa dibdib ng dalaga. Kumiyom ang kanyang mga kamay. Hindi ikaw ang kailangan ko para sumaya. At wala kang karapatan na diktahan ko anong nararamdaman ko. Hinawakan ni Marco ang braso ni Geneva, ngunit mabilis niya itong pinigilan at mariing pinakawalan. Sa sobrang galit at sakit na matagal niya kinimkim, biglang sinampal ni Geneva si Marco. Malakas at punong-puno ng lahat ng hinanakit niya. Tahimik na napaatras si Marco, hawak ang pisngi. Samantalang si Geneva, mariin ang dibdib na huminga at tumalikod. Wala na siyang balak na makinig pa. Tuluyan na siyang naglakad palayo, mas matatag at mas buong loob kaysa sa dati. Matapos ang hindi inaasahang pag-uusap nila Geneva at Marco, naglakad ang dalaga patungo sa isang hardin ng kanilang paaralan. Doon, naupo siya sa isang bench at napahinga ng malalim. Ay, sana naman makapagpahinga na ako dito. Mukhang wala naman na sigurong tao dito. Napalingon si Geneva sa paligid. Ngunit napabalikwa siya nang makitang anino ng isang tao na papalapit. Marco, sinusundan mo pa rin ba ako? Hindi mo ba maintindihan ang sinabi ko? Ayoko na nga, diba? Hindi na ako makikipagbalikan sa'yo. Mabuti naman kung ganun. Natigilan si Geneva nang marinig ang pamilyar na boses na yon. Hindi dahil boses yon ni Marco, kundi dahil boses yon ng lalaking ilang araw ng lihim na hinahanap-hanap ng kanyang puso. Sir Tristan? Hindi ko inaasahang makikita kita dito, Geneva. Napaiwas ang tingin si Geneva. Tulad niya, nakabihis din ng maayos na polo si Tristan. Hindi niya maikakailang, mas lalo itong gumwapo. Anong ginagawa mo dito? Mukhang ginulo ka na naman ng ex mo. Okay lang po ako. Sige sir, alis na po ako. Baka hinahanap na po ako ng mga kasama ko. Geneva,
Napatigil si Geneva nang maramdaman ang mainit at mariing haplos ng kamay ni Tristan sa kanyang braso. Hindi yun kagaya ng basta lang pagpigil. Dama niya ang pag-aalangan, ngunit naroon din ang lakas ng loob na tila ayaw siyang hayaang lumayo pa. Sir? Sandali lang, Geneva. Pwede ba kitang makausap? Kahit ngayon lang? Bago ka tuluyang umiwas sa akin nang hindi ko alam ang tunay na dahilan. Napakagatlabi si Geneva. Gusto niyang kumawala. Gusto niyang tumakbo palayo, ngunit higit na mas malakas ang tibok ng kanyang puso. Wala naman pong problema, sir. Ayoko lang pong madamay sa... Hindi mo ako matatakasan sa ganitong sagot lang, Geneva. Sabihin mo sa akin, bakit mo talaga ako iniiwasan? Dahan-dahang umangat ang mga mata ni Geneva at doon ay tumama ang titig niya sa mga matang ilang linggo na niyang nilalayuan. Isang titig na parehong pamilyar at mapanganib dahil alam niyang sa bawat segundo ng pagtititigan nila ay lalo lamang siyang nahuhulog. Sir Tristan, mali kasi yung nararamdaman ko para sa'yo. Alam kong mali. Estudyante niyo po ako. Geneva, tatapusin mo na ang pagiging estudyante mo sa loob ng 3 araw. At pagkatapos nun, wala nang hadlang. Nanginginig ang tuhod ni Geneva. Gusto niyang sumagot, pero naunahan siya ng sariling damdamin. May girlfriend ka, sir? Wala, Geneva. Kung ganon, sino yung magandang babae? Magandang babae? Napalunok si Geneva ng kanyang laway. Pakiramdam niya, isa siyang bata na nagsusumbong. Nakita ko isang araw. Kasama mo siya at mukhang close na close kayo. Matangkad siya, maganda at kung hindi ako nagkakamali, may nunal sa kaliwang mata. Napabuntong hininga si Tristan at napangiti. Kapatid ko siya. Aha? Oo, kapatid ko yun. Kararating niya lang nung araw na yon galing sa ibang bansa. Andito siya para sa startup business niya. Napayuko si Geneva. May kung anong saya na bumalot sa kanyang puso, ngunit naroon pa rin ang pag-aalinlangan. Bawat araw, pinipilit kong kalimutan ang nangyari sa atin. Pinipilit kong kumbinsin ng sarili ko na isang pagkakamali lang lahat. Nalasing ako na hindi ko dapat alalahanin at dapat wala lang yun. At naniniwala ka ba talaga na pagkakamali lang ang lahat? Natigilan si Geneva. Hindi siya nakasagot at napayuko lamang. Kung ganun, bakit hanggang ngayon hindi mo makuha ang kalimutan ng lahat ng nangyari sa atin? Para bang tinamaan ng malaking bato si Geneva. Walang masabi, walang masagot. Sa bawat salita ng binata, ramdam niyang isa-isa nitong hinuhubad ang mga maskarang pilit niyang isinusuot. Napalunok si Geneva sa kamarahang iniwas ang tingin. Kasi, hindi madali. Dahil hindi kayo basta kung sino lang, sir. Kayong guro ko. Kayong dahilan kung bakit ako natuto ng ilang bagay. Ang hirap isipin na baka lahat ng to, sandali lang. Na baka parte lang ako ng isang thrill. Na baka hindi niyo ako seryosohin. Talisa lang akong estudyante. Sandaling katahimikan. Ang tanging naririnig ni Geneva ay ang mahinang hampas ng hangin at tibok ng puso niya na parang gusto nang kumawala. Dahan-dahang bumuntong hininga si Tristan at binitawan ang kanyang braso, pero nanatiling nakatayo ang binata sa harap niya. Geneva, hindi kita makakalimutan. Kahit pilitin ko pa, hindi ko kayang itapon ang lahat ng alaala ng ngiti mo, ng boses mo, ng araw-araw nakasama kita sa study club. Alam kong mahirap paniwalaan pero matagal ko nang nararamdaman to. Kinailangan ko lang pag-isipang mabuti kung kakayanin ba natin ang magiging consequence ng lahat. Nanlaki ang mata ni Geneva, hindi makapaniwala sa narinig. Matagal na? Oo, at bawat araw, pilit kong nilalabanan ng kagustuhang mas makilala ka. Pilit kong iniisip na guro ko at tungkulin kong huwag lumampas sa linya. Pero nung gabi na yon, nang sabihin mo sa akin na type mo ko, kahit lasing ka,
Parang bumigay na rin lahat ng pader na tinayo ko. Bakit? Ang unfair mo naman? Unfair? Bakit? Dahil pinipilit kong kalimutan ka. Pero nandito ka ngayon at sinasabi mong may nararamdaman ka rin. Paano ko pa pipigilan tong nararamdaman ko? Bahagyang ngumiti si Tristan, saka mas lumapit kay Geneva. Huwag mo nang pigilan, Geneva. Tuluyang tumulong luha ni Geneva. Napayuko siya at itinakip ang kamay sa kanyang bibig. Para bang ayaw lumabas ng sariling damdamin. Ngunit marahan siyang hinawakan ni Tristan sa magkabilang balikat at dahan-dahang iniangat ang kanyang muka. Geneva, tignan mo ko. Unti-unti siyang tumingala at doon tumama muli ang kanilang mga mata. Sa mga matang iyon, wala siyang nakita kundi ang katotohanang matagal na rin niyang pinipigilan. Sir? Tristan, wala tayo sa klase. Hindi kita estudyante ngayon. Tuwagin mo ko sa pangalan ko. Napasinghap si Geneva. Hindi niya alam kung paano sisimulan, ngunit sa wakas ay binitiwan niya. Tristan. Ngumiti si Tristan, saka muling nagsalita. Hindi ako perpekto. Hindi ko rin alam kung paano natin haharapin ang mga tao sa paligid. Pero ang alam ko lang, totoong nararamdaman ko sa'yo. Hindi ako natatakot masaktan, Geneva. Ang kinatatakot ko ay ang mawala ka nang hindi ko man lang nasabing lahat. Humikbi si Geneva at marahang umiling. Hindi ko alam kung kaya ko, Tristan. Natatakot ako. Natatakot akong pag-usapan tayo ng iba. Na masira ka. Na masira ako. Doon lang tayo matatalo. Kung puro takot lang pairalin natin. Hinawakan ni Tristan ang kanyang kamay at dahan-dahang inilapit sa sariling dibdib. Naramdaman ni Geneva ang pagtibok ng puso ng binata. Ramdam mo ba to? Ikaw lang dahilan kung bakit ganito kabilis ang tibok ng puso ko. Nabaling ang tingin ni Geneva sa kanilang magkahawak na kamay. Mainit, totoo at hindi nagkukunwari. Tristan, mahal kita. Sa wakas, lumabas din ang mga salitang matagal niyang ikinulong sa kanyang puso. At sa sandaling yon, para bang gumaan ang lahat ng pasan niya. Bahagyang ngumiti si Tristan, sabay dampi na kanyang palad sa pisngi ng dalaga. Pwede ba kitang yakapin? Imbis na sumagot, dahan-dahang tumango si Geneva at agad siyang niyakap ng binata. Mahigpit, mainit at puno ng pag-asa. Sa yakap na yon, nawala ang lahat ng ingay sa mundo. Salamat, Geneva. Salamat. Marahang kumala si Geneva mula sa yakap, ngunit hindi niya binitawan ang mga mata ng binata. At sa sandaling yon, unti-unting naglapat ang kanilang mga labi. Walang alak, hindi lasing. Tanging ang kanilang mga nararamdaman lamang ang siyang tumulak sa kanila. Isang banayad na halik, isang halik na puno ng pangako. At sa gitna ng katahimikan ng hardin, tila narinig nila pareho ang sagot ng kanilang mga puso. Na sa kabila ng lahat ng balakid, handa silang sumugal sa pagmamahalang matagal na nilang iniiwasan. Hindi naging madaling naging relasyon nila Geneva at Tristan. Nagkaroon ng hindi magagandang komento mula sa ibang mga tao, ngunit mas nanaig pa rin ang mga taong ramdam ang tunay na pagmamahalang namuo sa pagitan nila. Nakagraduate si Geneva at agad na nag-review para sa kanyang board exam. Sa bawat araw na hinarap niya upang tuluyang makamit ang kanyang mga pangarap, naroon si Tristan na siyang nagsilbing lakas at sandalan niya. Tristan, kinakabahan ako. Paano kung... Geneva, huwag kang mag-isip ng ganyan. Alam kong papasa ka. Sige na, buksan mo na ang link. Marahang hinawakan ni Tristan ang kamay ni Geneva, habang ang isang kamay ng dalaga ay nakahawak sa mouse ng computer. Sinuyod nila ang mahabang listahan ng mga bagong registered nurse at nang makita ang pangalan ni Geneva, hindi maiwasan ng dalaga na mapaluha sa tuwa. Nakapasa ako, Tristan! Nakapasa ako! Napangiti si Tristan at mahigpit na niyakap si Geneva na panay pa rin sa pag-iyak. Sabi ko naman sa iyo eh. Congratulations, mahal ko. You made it. Dapat ba nurse dyan ang tawag ko sa iyo ngayon?
Hindi ko pa rin maisip na totoo na to. Pangarap ko to simula pa nung bata ako. At ngayon, awa ko na. Hinaplos ni Tristan ang buhok ng dalaga, puno ng pagmamalaki at pag-aalaga ang kanyang tinig. Hindi mo lang to pangarap, Geneva. Tagumpay mo to. At karapat-dapat ka talaga dito. Nakita ko kung paano ka nagsunog ng kilay gabi-gabi. Alam kong wala nang makakapigil sa'yo para maging isang mahusay na nurse. Salamat, Tristan. Salamat kasi kahit ang dami nating dinaanan, hindi mo ako iniwanan. Ngumiti si Tristan, bahagyang namula pa ang mga mata. Hindi tayo susuko. Kahit kailan. Humigpit ang pagkakayakap nila sa isa't isa at sa sandaling yon ay parang tumigil ang oras. Sa kabila ng lahat ng pagsubok at paghuhusga ng iba, napatunayan nilang mas matibay ang pagmamahal kaysa sa mga hadlang na kanilang hinarap. Nagpatuloy ang pagmamahalan ng dalawa na humantong din sa kasalan at pagbubuo ng kanilang sariling pamilya. Mami, dala ko na po lahat ng kailangan ko. Masiglang saad ni Jonathan, ang kanilang panganay na anak na hawak ang kamay ng bunsong si Gia. Kahatid lamang sa kanila sa eskwelahan ng kanilang mga magulang. Jonathan, ingatan mo kapatid mo. Dadaanan uli namin kayo ni mami niyo mamaya para sunduin kayo. Opo, Daddy. Bye, Mommy. Bye, Daddy. Isa-isa nilang hinalikan ang kanilang mga magulang bago umalis. Habang pinapanood ang kanilang mga anak, pareho silang napangiti. Ang laki na nila, Tristan. Ang bilis ng panahon, no? Oo nga, mahal ko. Parang kailan lang din nung inakala nating walang patutunguhan ng relasyon natin. Pero heto na tayo ngayon. May sarili ng pamilya. Napangiti si Geneva at napalingon sa kanyang asawa. At sa mga pagkakataong yon, wala siyang mahanap na pagsisisi sa lahat ng desisyong pinili niya kasama si Tristan. Dahil natuto siya ng maraming aral, nag-grow bilang isang tao, at higit sa lahat, sa piling ng kanyang asawa, mas naramdam niya ang saya at halaga ng kanyang buhay. Ang pag-ibig, gaano man kahirap o kakomplikado, ay natutong magpigil at maghintay sa tamang pagkakataon. Hindi lahat ng nararamdaman ay dapat agad ipaglaban. Minsan, kailangan ding unahin ang tama bago ang gusto. Ngunit kapag dumating na ang tamang oras, walang makakahadlang sa dalawang pusong itinadhana. Ako si Geneva.